Bata pa lang ako, mulat na ako sa ganitong klase ng hanap buhay. Kaya nang pumanaw si ama, kami ni Abel na nakababata kong kapatid ang nagpatuloy sa ilegal na hanap buhay na aming nakagisnan. Malapit sa simenteryo ang aming bahay. Ang mga nililibing dito ay pawang mayayaman at may sinabi sa buhay. Pag may nililibing at nalaman naming big time ito, kinagabihan ay huhukayin namin yun. Kasama si Abel. Kasabwat namin ang gwardyang si Nestor. Lahat ng pwedeng mabenta ay aming kinukuha. Ultimo kabaong at ngipin ay aming ibinebenta. Wala kaming itinitira basta mapakinabangan. Ang lahat ng iyon ay binabagsak namin sa nangangalang si Boss Padong. Isa itong mga ngalakal na di kalayuan sa aming lugar. May bago na namang libing dyan. Mukhang big time, sabi ng gwardya na si Nestor. Ayos kung ganun. Ipapahanda ko na ang mga gagamitin at mamayang gabi. Alam mo na ang gagawin mo, Nestor. Tumango ang gwardya. Ang ibig sabihin nito, siya ang magsisilbing lookout. Pagsapit ng gabi, 12:00 ng gabi, na wala ng katao-tao. Sa likod ang daan namin ni Abel. At doon, sisimulan na namin ang paghukay. Medyo madali naman maghukay dahil malambot pa ang lupa dito. Hindi pa ito itinakpan ng simento. Sige na Mike, bilisan nyo na, sabi ni Nestor. Basta yung hatian natin ha. Oo, hating kapatid to, sabi ko naman. At sinimulan na namin ni Abel ang paghukay. Bilisan natin, Abel. Baka may makakita sa atin. Alam mo naman dito sa lugar natin, maraming inggitero. Ito na nga kuya, binibilisan ko na. Nang maihaw namin ang kabaong, kuhanin mo lahat ng pwedeng maibenta. Uwi ka ako kay Abel, pati damit ay aming kinuha. Halos wala kaming itinira. At pagkatapos nun, ibabalik namin ang bangkay at tatabo ng muli. At agad kaming dediretso sa bodega ni Boss Badong. Ayun, babayaran na niya kami. May mauuwi na naman kaming pera sa aming pamilya. Kapwa na kami may pamilya ni Abel. At kapwa na rin may mga anak. 3 ang anak ko. Si Abel naman ay 1. Tuwang-tuwa naman ang asawa kong si Ruby. Dahil may pera na naman akong naiuwi. May pangsugal na naman siya at pagkain ng aming mga anak. Sanay na kami ni Abel sa ganitong klase ng hanap buhay na pinagkukuha na namin ng ipapakain sa aming pamilya. Kuya, may bago na naman daw libing, sabi sa akin ni Nestor. Sambit ni Abel. Ngumiti naman ako. At kinagabihan nga, nagtungo kaming muli doon upang hukayin. Kuya, ang bigat nito. Parang ayaw mangat. O nga no,
Sandali lang at tatawagin natin sila Nestor. Para mag-ahon dito sa kabaong, napakabigat. Kahit 3 na nga kami noon, hirap na hirap kaming pag-ahon. Pagbukas namin sa kabaong, lalaki pala iyon, nasa edad 40 pataas. Gwapo ito at mistiso. Mamahalin ang suot nito. Sige na, kuhanin nyo ng lahat. Lahat ng suot niyan, sabi ng gwardyang si Nestor. Pinilit din ni Abel na kuhanin ang mga gintong ngipin nito at mabilis namin iyong binagsak kay Boss Badong. Mukhang big time itong pinagkuhanan nyo. Mamamahalin itong mga kasuotan. Pati ang damit. Sabay abot niya ng halagang salapi. Nakinita namin ng gabing iyon. At masaya na naman kami ni Abel na umuwi. Akala namin tuloy-tuloy na ang ligayang nadarama namin. Isang gabi, may target na naman kami. At nagtungo na ako sa bahay nila Abel. Bumungad sa akin ang asawa niyang si Marie. Marie, nasan si Abel? Salubong ko sa asawa nito. Kuya, ilang araw na siyang ganyan. Tinuro niya si Abel na nakatalukbong ng kumot sa loob ng kanilang bahay. Lagi daw itong balisa, takot na takot, hindi kumakain. Lagi siyang sumisigaw, kuya. May nakikita raw siyang matandang lalaki at minsan naman ay babae. Hinihila daw niya ang paa niya. Ano namang kalokohan pumasok sa isip mo, tol? Tol, ano bang nangyayari sa'yo? Sabi ko sa kanya. Kuya, nandyan sila. Nasa paligid. Isang matanda. Gusto nila akong isama. Gusto nila akong isama sa kaharian nila. Pawis na wika ng aking kapatid. Sa sitwasyong yon ni Abel, labis akong naawa at sinabi sa kanyang, katang isip mo lang yan, Abel. Huwag kang magpaniniwala sa mga ganyan. May operasyon tayo ngayon. Mag-ayos ka dyan. Hindi, kuya, ayoko na. Ayoko na, kuya. Sila yung patay na pinagnanakawan natin. Sila yung pilit na nagsasama sa akin. Tigilan na natin to, kuya. Ayoko na ng ganitong trabaho. Nahihibang ka na. Minana pa natin to sa ating mga magulang. Tol, ayusin mo buhay mo. Gusto mo bang magutom ang pamilya mo? Ngunit walang responso. Nagtalokbong lang siya at nagtungo sa sulok ng bahay. Naanimoy takot na takot. Nagpatuloy ng ganoong kondisyon ni Abel. Naawa ako sa aking kapatid. Ayon sa mga albularyong tumingin sa kanya, may mga nakakakita raw si Abel ng mga kaluluwang hindi rin siya nagamot ng mga albularyo. Hanggang sa lumala ang kalagayan ni Abel. Nag-iitong matatakutin, sumisigaw. Kumisan hindi na ito kumakain. Nalabis pinag-alala ng kanyang asawa. Nagpatuloy ako sa aking gawain. Katulong si Nestor at isang pinsan nito. Habang kaming nanghuhukay, may babaeng nakaitim ang dumaan sa amin. Nakita mo yun, Nestor? Gulat na sabi ko. Ang alin? Ang sabi niya. Babaeng nakaitim. Nakatingin siya sa atin. Anak ng titing. Nahawa ka na rin ba sa kapatid mong si Abel? At tumawa ang mga ito. Magkapatid nga kayo. Tara, tapusin na natin to nang may bagsak na natin kay Boss Badong. Sabi pa nito. Dahil dito, naging madalas ang pangitain ko. Isang malagat matandang lalaki
na naka-Amerikano, nakasuot, ay madalas magpakita sa akin. Kuminsan dumadalaw ito sa aking panaginip at sinasabing, "Ibalik nyo ang mga ninakaw nyo sa akin! Ibalik nyo ang mga ninakaw nyo!" Napapasigaw na lamang ako. Pag napapanaginipan ko yun, nagigising akong pawis na pawis. Dahil dito nag-alala din ng asawa kong si Ruby. Pareho na raw ba kami ng sinapit at kapalaran ng aking kapatid. Dahil isang gabi, mahimbing ang aming tulog. Nagising ako nang may humihila sa dalawang pako. Isang matandang babae. Kilala ko ang mukha ng babae dahil isa iyon sa pinagnakawan namin. Takot na takot ako ng mga oras na iyon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Maging si Ruby ay natakot na rin at ang mga anak namin. Hindi ko na rin alam kung anong mga pangitain ko. Parehas na kami ni Abel lang na sitwasyon. Nahirap na ginagambala ng mga kaluluwang pinagnakawan namin. Nagtungo ako sa simenteryo. Iniisa-isa ko yung mga puntod na pinagnakawan namin. Humingi ako ng tawad na hindi na muling gagawin pa ang ganoong klaseng hanap buhay. Lumipas lang ang ilang araw. Natahimik na. Hindi na sila nagpapakita. Maging kay Abel ay hindi na. Kaya nanumbalik muli ang sigla ng aking kapatid. Ang mga kaluluwang tuluyan ng nanahimik at hindi na kami ginambala pa. Naghanap na lang kami ni Abel ng marangal na hanap buhay. Napasok naman kami sa isang construction site. Kahit mahirap ang trabaho, tiniis namin para sa aming pamilya. Si Nestor, nagpatuloy ito sa kanyang gawain. Dahil easy money, ika nga. Isang gabi lang, kikita ka na ng limpak-limpak na salapi. Oo, inaamin ko. Medyo gumanda ang buhay namin noon. Pero ang kapalit noon ay hindi maganda. Malaking aral lang natutunan namin ni Abel sa pangyayaring yun. At kailanman hindi na bumalik sa ganoong klase ng hanap buhay. Hanggang dito na lang, gumagalang Mike.